Naku, ito po mga ka-reaction, usap-usapan po ang painting na ito. Ito po mga ka-reaction, panoorin po natin. Na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya. Salamat po. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madrian? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Hindi ko mawari, grabe ang kasinungalingan. Ayan, nag-message, merong conversation dito. Yung totoong may-ari ng painting. Nagulat siya, sabi niya, ha? They are talking about the painting? Sabi niya, he's watching the news, sabi ganon. Tapos ang tanong sa kanya, is that really yours? Sabi niya dito, sabi niya, yes, 1,000%. Ayan, binigay daw ni Madriaga kay VP Sara. Did he buy it from you? Do you know him? Sabi niya, no. I gave that to Sara straight. Sabi niya doon. Sabi pa, nung may-ari ng painting, sabi niya, I was like, huh? Sabi niya, I'm not a scholar and I'm not from Laguna. Sabi niya, and I gave that to her directly when she was mayor of Davao City. Ayan o, napakalinaw. So makikita nyo, hindi po siya taga Laguna, taga Davao po siya. Ang sinungaling mo. Grabe ka. Ayan po, Davao City. Liar! Ayan po mga ka-reaction, may bago pong painting si Madriaga ngayon, ibibigay naman niya kay tabing niyang mukha. Kay Congressman na tabing niyang mukha, yan. Oh, hintayin mo yan ha, papadala sa'yo ni Madriaga yan. Oy, tabi nga mukha yan o. Sino ba si Congressman na, anong pangalan nitong Congressman na ito? Nako po. Ano kaya ang reaction po ni Madam Rowena Guanzon? Ako, nalulungkot po ako nalulungkot ako dito kay Madam Rowena Guanzon dahil hindi po siya welcome sa ibang mga Duterte supporters, lalong-lalo na yung mga malulupit na leader. Napag-iinitan po ngayon itong si Madam Rowena, pero hindi po natin masisisi na Attorney Topacio dahil ayaw po nilang ma-double cross dito kay Madam Rowena. Hindi na po sila masyadong nagtitiwala kung kani-kaninong, lalo na po nanggaling sa mga lugar ng mga dilawan na dating bumabati ko sa mga Duterte. Kaya medyo nagiging maigpit po ang kampo ng mga Duterte patungkol po sa pagpapasok nila ng iba't ibang mga tao. Pero ako naman, okay naman si Madam Rowena para sa akin. At sabi nga, ang politika ay addition. Ngayon, kung halimbawa, pagdating ng araw, bumaligtad siya, edi baligtad natin siya. So far, maganda naman ang kanyang performance. Madriaga, ano ba yung paiyak-iyak mo dyan? Nako. Cry-cry ka dyan? Hawak mo naman ang script. Hawak ko ang script, hawak ko ang script. Hawak ko ang script, Oh, di ba? hawak ko ang script. Boy. Ano naman ang kinalulungkot mo? Di ba? Talagang may award ka talaga siguro, no? May maleta ka rin. Alam mo, ito si Madriaga. Sinasabi niyang pinagkatiwalaan siya ng milyon-milyon, daan-daang milyon pera. Pero hindi niya mapakita kung empleyado ba talaga siya dati ni PRRD o empleyado siya ni BP Sara o kamag-anak ba siya o driver ba siya. Talagang he has no direct access or connection that he can claim as the basis for the trust and confidence na binigay sa kanya ng daang-daang milyong peras. At hindi naman niya nasabi kung saan ang source nito. Paano mo masasabi ng perang yan ay galing sa masama kung hindi mo man nakita kung saan yan kinuha? Pambira itong committee ni Congresswoman Luistro. Lahat ba ng affidavit ni Madriaga ay admissible lang? Affidavit na may supplemental pa. Baka naman may extra supplemental pa dyan. Yung extra power tide, yung gano'n. Grabe kayo. Ang witness nyo ay detainee, akusado ng kidnapping for ransom. Yan ang star witness nyo. Lahat na sasabihin yan para makawala lang siya dyan sa kulungan. Ano pa itong mga hearsay niya ng mga obviously fabricated na sinabi daw ni
ni former President Duterte na si VP Sara ay bad student, tsaka violent daw sa klase. Ay, bakit? Classmate mo ba siya? Alam mo, kung hindi ka matawa dito kay Madriaga, mababatukan mo to eh. Hawak mo ang script, Madriaga. Sige, iyak ka pa. Alam niyo mga kareaksyon ako in fairness lang, sana po lahat po ng mga Duterte supporter magkaisa tayo. Takalimutan na natin yung mga alpotero, mga banatera, mga ganon, mga nag-aaway-away. Ay, ako sinusuportan ko po mga banateros, sinusuportan ko kahit sino pa ba sa Duterte supporter. Wala akong pakialam kung sino yung mga yan, kahit si Mark Lica pa, si Banat Bay, si PH Updates, kung sino-sino pa, sinusuportahan ko lahat yan. Basta Duterte supporter, magkaisa po tayo mga kareaksyon. Huwag na tayong magganyan-ganyan, mag-away-away kasi po alam niyo yung mga Duterte supporter, lahat po yan ay mga strong personality yan eh. Dahil nga wala po tayong central command unit na sinasabing bayaran tayo, kaya minsan talaga nagbabanatan tayo nagbabanatan para malaman natin kung sino yung tunay at kung sino yung peke. Diyan po kagandaan ng mga DDS, diyan po kagandaan ng mga Duterte supporter. Sila nagbabanatan para kasi mga kareaksyon, pag nagdududa yung isa dun sa isa, babanatan niya yan in public. Walang pakundangan ng mga Duterte supporter, magbabanatan ng mga yan, pero in the end, sa dulo ay supporter sila ng mga Duterte. Oo, ganun po yan. Tingnan ninyo, nagbabanatan yung mga Duterte supporter, di ba? Babanatan, nag-aaway sa may dahig. Ganyan po ang kanilang pagiging zealous nga, yung marubdob na paniniwala sa Duterte style of leadership. Inggit naman po yung iba dahil alam po nyo, kahit na nagbabanatan po yung mga Duterte supporter, bago po natin umpisahan itong napakaganda reaction video natin, bandang uli, sa dulo-dulo, ay nagkakaisa po yan para mailagay dyan ang isang Duterte katulad po ni VP Sara Duterte sa Malacanang. Pero sa ngayon, mga Duterte supporter, mga DDS man kayo, kung ano man ang tawag sa inyo, pero lang yung mga Duterte diehard haters, DDH. Mga walang hiya kayo, umalis kayo sa channel ko. Anyway, mga reaction, magkaisa po, mga Duterte supporter, DDS, ano man yan, may isug man yan, kung ano-ano man yung mga parallel group natin, ako sinusuportahan ko po lahat yan. Lahat po sila sinusuportahan ko. Lahat ng mga messages nila, lahat ng mga video nila, pinapalabas ko para may kalat, lalong-lalo na pag nagugustuhan ko, lalo-lalo si Boss Dada. Nako, Boss Dada, pa-shoutout naman, napakagaling mo. Mga ka-reaction, kalimutan na po natin yung mga sabak, ganun. Pero yung mga Duterte supporter na patuloy pa rin sinusuportahan si Yorme, nako! Wag na mga ka-reaction, wag na! Alright, Reaction TV Basic, babalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Nako, tuloy-tuloy po ang issue patungkol po dito kay Madriaga. Hindi po ba nandidiri ang mainstream media na ang ibinabalita po si Madriaga? Ang ibinabalita nila ay isang kidnapper, isang kriminal na nakakulong mga ka-reaction. Bantangin po ninyo mga ka-reaction, hindi man lang nila pinatawag yung 18 dating sundalo. Ang kinuha po nila yung nakakulong. Ngayon itong nakakulong, sabi nila, nag-under oath. Kahit mag-under oath pa ng mag-under oath yan, walang pakialam yan, nakakulong na yan. Kahit na magsinungaling yan, wala nang pakialam yan. Pero meron pong balita mga ka-reaction na ang gagawin po ni Madriaga ay talagang gagamitin siya para siraan. Hindi po ito patungkol sa impeachment. Hindi po ito patungkol upang matanggal si VP Sara dahil alam po nila, imposible yan. Ito po ay papuntang 2028. Wala po silang gawin kundi dahan-dahan nasisiraan si Sara Duterte sa taong bayan. Kaya mag-ingat po kayo mga ka-reaction Kung may kakilala kayo, kamag-anak kayo, kaibigan nyo, kakatrabaho ninyo, isend ninyo ang video na ito para hindi po sila maligaw mga ka-reaction. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel at gusto mong maging presidente si Sara Duterte, kailangan mong mag-subscribe sa mga ganitong mga channel. Kasi mga ka-reaction, bakit po? Kailangan nating labanan ang mga fake news. Ang mga fake news peddlers. Ang mga sumisira kay VP Sara dahil mga ka-reaction. Diretsahan po tayo. Ang pag-asa na lang ng ating bayan
ay si VP Sara Duterte. At kung hindi po tayo magsasalita sa social media, kung hindi po tayo kikilos, at kung hindi po ninyo susuportahan ng ganitong katulad po ng Reaction TV PH YouTube channel, mga ka-reaction, wala po tayong Facebook, wala po tayong kung saan-saan, TikTok, wala po tayo. Sa YouTube lang po tayo, mga ka-reaction. Dito, mga ka-reaction, makikita. Kasi sa Facebook kasi kagad tinatanggal nila eh. Tinatanggal nila eh. Kaya kung may makikita po kayong Reaction TV PH dyan sa Facebook, ibig sabihin, mga ka-reaction, hindi po sa akin yan, may gumawa niyan. Pero balikan po natin ito. Kasi ito, alimbawa na lang, yung fainting. Yung painting na sinasabi po ni Madriaga, binigay daw niya, pero mga ka-reaction, hindi pala. Ito, nagsalita po yung nagbigay ng painting. Ito po yung nagbigay ng painting. Ha? There are talkings about the painting. My Aiya called, is watching the news. Is that really yours? Yes, 1,000, 10,000%. So, yeah, daw ibinigay ni Madriaga kay BP Sara. Did he buy it from you? Do you know him? He's a kidnapper. No, I gave that to Sara straight. Yun. Nagmura na, mga ka-reaction. Hindi ko na pwedeng sabihin yun. Pero mga ka-reaction, dito pa lang nakikita na po natin na itong si Madriaga ay talagang ginagamit. Siguro kahit sino naman sa katayuan ni Madriaga, kakagatin lahat ng mga offer eh. Yung offer na di umano, mga ka-reaction, ang kapalit nito ay makakatanggap po siya ng parol. Yung pasko, parol. Di umano makakatanggap po siya ng parol, kaya gagawin po lahat ni Madriaga. At dito, marami pong issue doon sa nakarang hearing eh. Pero pakinggan po natin itong kay Congresswoman Garin. This is the Honorable DS Janet Garin. Madam Chair. Thank you very much. Are you still okay, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. You can still continue? Opo, Madam Chair. Because Di ba? Ang lambing po nila kay Madriaga, mga ka-reaction, kala mo talaga, honorable yan, Honorable ang datingan ni Madriaga kay Luistro. Sa bagay itong si Luistro, sanay siya bilang hindi honorable, Nung tinago po niya, ay kalimutan na natin yung nakasuwang po yung kanyang asawa ng rape, ganun. Panunorjak, Ito, tuloy. this is the Honorable DS Janet Garin. Madam Chair. Thank you very much. Are you still okay, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. You can still continue? Opo, Madam Chair. Because I know it's past lunch already and you haven't taken your lunch. Okay lang po, Madam Chair. You can still continue. Opo, Madam Chair. Okay. Honorable Garin. Talaga naman, Parang bagang hindi nanggaling sa kulungan yan, Para bagang talagang naka-aircon yan talaga, Hindi nalilipasan ng gutom yan sa kulungan, Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat rin sa ating mga kasamahan at sa ating resource persons. Mr. Madriaga, Dr. Madriaga, on number 4, Dr. Madriaga po, Dr. Madriaga. Dati daw po siyang profesor. Pero sabi nga po ang kanyang grupo daw na Madriaga Kidnapping Group, sila po ang pinaka-notorious kung hindi notorious sa buong Pilipinas. hanggang Nag-o-offer daw po di umano sila ng security escort at pagkatapos yung mismo sinisecure nila yun, bantay sa lakay. number 18 ng iyong sinumpaang salaysay. Ang nasabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na ikaw ay bumili ng iba't ibang klaseng mga motor, kagaya ng Harley Davidson motorcycles at Ducati at kung ano pang mga high-end motorcycles. Ito ba ay nakapangalan kanino, Mr. Chair? Kasi po mga ka-reaction, magsasalita po ng magsasalita yan, kahit kahit kasinungalingan, sasabihin niya, total nakakulong na rin man lang siya, di ba? Sasabihin niya, kahit walang ebidensya yan, kahit hindi totoo yan, basta't sinabi po niya yan, mga ka-reaction, meron na pong balita ang mga mainstream media. Yung painting, mali. Yung, anong tawag dito? Yung 84 million na cheque.
Itagin mo, 84 million na cheque plus 4 million na cheque. Ang dahilan niya kung bakit niya hindi pinakash out, hindi niya pinapalit, dahil natatakot siya sa AMLA. Binigay di umano yun ng Pangulong Duterte sa kanya. At bakit hindi niya pinapalit yung cheque na yun? Kaya tatalakayin din po natin mamaya. Ulitin natin yan. Ito, tuloy natin. Sa pagkakaintindi po, pagkakaalam ko po, sa akin po tsaka sa anak ko, So ang mga motor na ito ay nakapangalan sa iyo at nakapangalan sa anak mo. Oh, bumili siya ng mga motor na kapangalan sa kanya tsaka sa anak niya. Nasaan yung mga motor? At ang ginamit mo para ipambili dito ay ang 25 million pesos na sinasabi mong binigay sa iyo ni Pangulong Duterte. Tama Naku po ba? Yan ang tama po, sinasabi Madam natin. Chair. Tama po, Your Honor. Ang mga motor ba na ito pagkatapos mong bilhin ay ginamit mo o hindi? Ginamit ko po mga ilang beses po, Madam Naku Chair. po. Sa nakasaad mong salaysay, ang nakasulat dito ay ikaw ay pinabili ng motor para gamitin ni Vice President Sara Duterte. Opo, Madam Chair. So ibig sabihin, nabigyan ka ng pera, binili mo, at ginagamit mo jointly with the Vice President, or ikaw yung unang gumamit at pinagamit mo? Ano po ba ang Honorable context? Garin, I have to prevent that question I because that submit- is outside the supplemental affidavit already. Oh, mali. Mali yung script. Lumabas si Garin doon sa script. Oh, iko-correct niya. Redirect. Mali yung mahuhuli tayo dyan. Huwag mong itanong kung sinong gumamit, ginagamit, ganun. Balik tayo kay Madriaga, balik. I submit, Madam Chair. Let me rephrase my question. Nabigyan ka ng 25 million pesos ayon sa iyong Okay, sinumpang so good day, my fellow taong bayan, mga Kasimor. At ngayon po, pag-usapan natin yung latest developments. Do I understand it correctly? From number 14 to number 16 of your affidavit na ang binili mong mga motor ay sa pangalan mo pero ginagamit ng ibang tao. Ako po ang gumamit lang, saka po yung anak ko. Okay. Let me Bumili siya ng sasakyan, pinabili daw ng Pangulong Duterte. Sila lang ang gumamit. Alam po ninyo talagang ang ginagawa lang nila ay makapagpalabas ng mga bagay-bagay na di umano. O basta may masabi lang si Madriaga na ikokonekta kay Pangulong Duterte na mga kariyas yung sinasabi natin. move to further questions, Madam Chair. On number 19 to 22, sa iyong sinumpaang salaysay, Mr. Madriaga, ito po ang salaysay mo na sinasabi mong ikaw ay naatasan at tinawagan para ipalabas ang isang equipment sa Bureau of Customs. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm it. At ang sinasabi mo na ipinapalabas sa iyo ay nalaman mong merong lamang hot item. Do you confirm this? Opo, I confirm, Madam Chair. Ano po ba ang ibig sabihin ng hot item, Madam Chair, Mr. Madriaga? Sa pagkakaunawa ko po, ang hot item po ay mga contraband. Those are prohibited by Customs Authority to be. Can you give me an example of a hot item? Or Honorable Garin, we have to prevent I submit, that question. Madam Chair. Let me rephrase my question. Nakalagay dito sa iyong sinumpang salaysay that later on you learned that the context of the magnetic lifters were actually shabu worth 4.3 billion pesos. Do you confirm that this is the same magnetic lifters that were released in the newspapers at the same time? Honorable Garin, that is a probing question already, and I think Mr. Okay. Madriaga is not competent to answer that question as well. Okay, I submit, Madam Chair. Let me move to... Ano ba talaga? Anong ginagawa nyo dyan? Magkakakampi kayo. Ano ba? Lumiliwas si Garin eh. Baka mahuli. Nagsisinungaling eh. Ayusin mo kasi pagtatanong, Garin. Yung magnetic lifter na kinokonekta ninyo sa mga Duterte. Ayusin nyo. Page 6 of Mr. Madriaga's affidavit. Nakasaad rin dito na ikaw
as you claim, served as a dummy for the transfer of large amounts of money. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm. At dito rin sa iyong nakasaad na sinumpaang salaysay, ikaw ay nagsabi ng mga bangko kagaya ng, if I may, Madam Chair, China Bank Legazpi, China Bank Maine, China Bank Ayala, PNB Makati, Anon Bank in Pasig, Anon Bank in a mall in Lubao. Ang ibig ko ba sabihin nito, itong mga bank accounts na ito ay nasa pangalan mo, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. At nakasaad din sa iyong sinumpang salaysay na pinapahintulutan mo ang Kongreso na hingiin at buksan ang laman ng mga accounts na ito? Opo, Madam Chair. Madam Chair, if I may, medyo mahaba-haba ka sa yung portions na ito. Nung sinabi niyo pong dummy, ginawa kayong dummy, I permitted, Madam Chair, because it is mentioned in his affidavit, to ask, a dummy of whom? Because it is in his affidavit. Mr. Madriaga, I think you mentioned that already in the Yes. affidavit. Opo. So just state what is included in your affidavit. Kailangan wag siyang alalayo dun sa epidemic niya yung ginawa, wag kang alalayo dun. Kailangan dun ka lang, wag kang alalayo dun kasi pag lumayo ka dun, mahuhuli ka na nagsisinungaling ka. Yung dami po, yung parang pinadaan lang po sa akin yung pera kasi hindi ko naman po pag-aari yun. Nino po? Ni Presidente Duterte po. Oh, di ba? Wala nga itong Trillanes na ito. Talagang mainit ang dugo niya sa Pangulong Duterte. Ano? Talagang gumawa sila ng script. Talagang ang Pangulong Duterte. Ha? Kailangan iuwi ninyo yun. Iuwi ninyo ang Pangulong Duterte para makareply siya. Madam Chair, my next question is something that is quite close to my heart as a medical doctor. Kasi po, pardon me with this, Madam Chair, nung pong panahon ng pandemya, ang isang pabigat sa sambayan ng Pilipino ay yung napakamahal na testing sa Pilipinas na hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, multiple, even more than 20 times, kung saan ang COVID testing na yan ay naglugmok sa maraming pamilya sa kahirapan. Wala nga mga ito. COVID testing? Kasalanan din ng Pangulong Duterte ang COVID testing. Paano hindi mahal yan? Wala nga mask nun, walang gloves. Napakamamahal. It was a very bad news, Madam Chair, nung narinig ko yung Pharmally. Dahil sa pagkaalala ko, nung ito'y iniimbestiga ng Senado, ito ang isa sa mga kumpanya na bumili ng milyon-milyong testing kits na nakaabot ng bilyong-bilyong piso na inutang natin at medyo ako'y nasasaktan, Madam Chair, nang mabasa ko dito sa supplemental affidavit na again, andi dito na naman yung allergic tayong pakinggan. The word Pharmally. Can the Kala mo naman itong si Garin walang kaso eh. Garin, kala mo naman ikaw wala ka rin kaso eh, no? Ano nga bang kaso ni Garin? Paki-comment nga po sa comment section. Paki-comment nga po sa comment section nung panahon ni Pinoy, anong kaso nito? Parang ano yan eh, yung injection yung mga bata eh. Yung para sa ano, yung parang dembak siya, ganun. Oy, dembak siya Garin! can Mr. Madriaga confirm nang sinasabi niyang Pharmally na kumpanya sa kanyang sinumpaang salaysay is the same company that was investigated by the Senate of the Republic of the Philippines? I think Mr. Madriaga is not competent to answer that, so we will just have to confine to the statement of Mr. Madriaga about the mention of Pharmally in the affidavit. I submit, Madam Chair. Okay, ayusin ninyo kayong dalawa ni Garin, ayusin ninyo, Istro. In number 38 of his affidavit, he mentioned Lin Wei Xiong, the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals, who called him directly to coordinate the turnover of 175 million pesos. Can Mr. Madriaga confirm this? Yes po, Madam Chair.
If I may, Madam Chair, dahil nandun sa kanyang affidavit na siya ay natawagan, nakakapagtagalog po ba si Mr. Lin Wei Xiong? That is a Masikonte. probing question already, DS Janet Garin. Yeah, but Madam Chair, I wanted to establish kasi ito tinawagan at naharap niya. Nonetheless, please confine to what appears in the affidavit. Yeah, it appears in the affidavit, Madam Chair, that Mr. Lin Wei Xiong asked him, where will the money be used? It also appears him that he was told to directly coordinate at mismong nakita niya si Mr. Lin Wei Xiong, whom if I recall, is the same person as Mr. Alan Lim during the previous congressional hearings. That's why it's very important, Madam Chair, because this was a question that was left hanging before, whether the communication tool between those involved and that of the Chinese people involved is who. Kaya etong dito, kapag siya'y nakakapagtagalog, malamang pong maririnig natin dahil nakaharap ni Mr. Madriaga specifically in delivering 175 million. Honorable Garin, that question was left hanging in the Quadcom investigation. This is a different forum, so please confine the clarificatory questions to what already appears in the supplemental affidavit. I lament, but we have to prevent that question. Yeah. Can I be allowed to rephrase, Madam Chair? Nung Yes, siya ba ay please. tinanong, was it in Tagalog or English? That is a similar question. DS Garin, I submit, Madam Chair. Let me please move proceed to the next question. Thank you, Madam Chair. Mr. Madriaga, ang ibig niyo po bang sabihin dito, kayo ang personal na nakakita na 175 million pesos ang nanggaling sa Pharmally Pharmaceuticals at ibinigay sa inyo para pondohan ang kampanya sa politika? Naku, yung pala yun. Pupunta pa rin pala kay VP Sara Duterte, mga ka-reaction. Ha? Yung perang Parmali, di umano, ay pumondo kay VP Sara sa kanyang pagtakbo. Ang nabigay po sa akin si Lin Wei Xiong, Ayusin mo. hindi ko po alam kung Parmali, sa Parmali po galing yun. Pero sa kanya po galing yung 175 million. At dito po sa inyong affidavit, nakalagay po dito na si Lin Wei Xiong ay ang financial officer ng Pharmally Pharmaceuticals. Apo. Yeah, maybe, Madam Chair, at the proper time or in some other forum, we can subpoena the former Secretary Francisco Duque to shed light As on I this. have said earlier, Thank you. we will defer discussion regarding issuance of additional subpoena. Madam Chair, on page Francisco Duque, ha, mga ka-reaction. Ha? Yung gusto nilang ikulong noon, si Francisco Duque, oh. Papatawag na naman, present na naman dito. 13 of his affidavit, ang sabi po ni Mr. Madriaga, he membered Michael Yang as together with the mention of the name Lin Wei Xiong. Ito po ba yung magpinsan na Lin Wei Xiong at si Michael Yang, Mr. Madriaga? Hindi ko po sure kung magpinsan sila ni Michael Yang tsaka si Lin Wei Xiong. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair, if I may, Madam to my Chair. last question. Madam Chair, Honorable Chua. hindi po nasagot kanina ni Ramil Madriaga yung tanong po ni Congresswoman Janet Garin. What is the question? Yung yung script nila pare-pares yan eh. Ngayon, teka lang, Madam Chair, yung tanong kanina, sagutin mo muna. May nakaligtaan tayo. Kung kinukumpirma po ni Ramil Madriaga na ito pong amount na 175 million na binigay po ng Parmali ay ginamit para sa kampanya ng Vice Presidente. Well, the statement is it was given by Lei Wenxiong, who is the financial officer of Pharmally. Opo, Madam Chair. You confirm that? I affirm Okay. it, Madam Chair. So would you like to answer the question? Anong question niya? Ang tanong po, itong 175 million na binigay ni Lim Weng Chong ay ginamit para pondo sa kampanya ni Vice Presidente. Opo, Madam Chair. Ayun. So the question has been answered. Any other clarificatory question, DS Garin? Last two questions, Yes, Madam please Chair. proceed. On page 22 of
the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Nakasaad po dito yung pagdilarang ng galing sa confidential fund na instead of 11 days, it became 24 hours. Nakasaad po dito na sila ay nagpunta sa OMB. On number 70, it says, we traveled to the last location, OMB parking area. On number 71, it again mentioned, when we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. Ano po ba ang OMB, Mr. Madriaga? Anong opisina po ito? Office of the Ombudsman po, Madam Chair, sa Agham Road sa QC. And do you confirm na itong mga sinasabi mong transport deliveries, kasi nakasaad dito sa number 72, dineliver mo ito sa panahon na ang ombudsman is Ombudsman Samuel Martires? Sabi ko na nga ba kasi hindi nila pinakinabangan si Martires. Dawit si Martires. Kanina si Duque, di ba? Duque, si Martires, oh, di ba? Dawit. Opo, Madam Chair. Ito ba, because it's mentioned in your affidavit, number 70 to 72, ikaw ay nag-deliver, but there's also a mention of previously and upon direct instructions, you have delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Attorney Ryan, which is usually placed inside an open trunk of a designated car. Ang ibig mo po bang sabihin dito ay hindi lang po isang beses na ikaw ay nakapaghatid ng pera sa Ombudsman's office? Opo, Madam Chair, I delivered sometime before. So it's not once, Opo, Madam Chair. more than once, More than once po. more than twice, Yes, Madam Chair. more than, I submit, Please, Madam Chair. please. I was just trying to It's enough that awaken. the resource bench. Kontrolado po kontrolado po. Kailangan hindi masyadong mabugbog yung resource person. Baka hindi po niya alam masagot. Resource person mentioned Yeah, last two question. specific allegations on that. Okay, last question, Madam Chair. On page 23, medyo nalito kasi ako dito, number 76. Your statement said, when you enter the office of Jail Warden Sabiniano, he asked you, tinanong ikaw, kung kilala mo si Attorney Joyce. And you replied, Joyce dapat. Ang sinasabi mo ba ditong Joyce dapat is a lawyer? Is Attorney Joyce and Joyce dapat, is Attorney Joyce being referred to by the jail warden and the Joyce dapat being referred to by Mr. Madriaga ay iisang tao lang po, Sir Ram? Opo, Madam Chair, siya po yung presidente ng Kislap. Kaya, Can you say that again? Presidente ng Kislap po. Kislap. Opo. A counterpart po ng ISIP, joint po kami. Alright. Ang You may ano po continue. yung kislap? Kay Inday Sara Lilipad ang Pilipinas. Can I hear it again, Madam Chair? Medyo malayo po yung... Please say it. Okay. Again, what is Kislap? Kay Inday Sara Lilipad ang Pilipinas. Kay Siya po ang presidente nun, si Attorney Joyce dapat. what you Ang are... dami pong mga parallel group nun, mga ka-reaction, ha? Siyempre, yung mga parallel group niyan, katulad ni pong kay Madriaga, meron po siyang isip. Isip, walang isip to walang isip. Yung sa kanila daw pangalan niya, isip. Kasalanan ba ni BP Sara kung gagawa sila ng grupo na susuportahan nila si BP Sara? Kasalanan na ba ni BP Sara yun? Kailangan ba na lahat na susuporta kay BP Sara, ipapa-NBI muna niya? Papa-imbestiga muna niya kung sila ay mga kawatan, o, di ba? implying is that Attorney Joyce and VP Sara are good friends or magkakilala. They're good friends, Your Honor. You mentioned that in your affidavit already. Yes, more than good friends, I believe. Ano po ang ibig sabihin ng more than good friends? That is a Magkamag-anak? probing question Okay. already, I submit, DS Guerrero. I submit, Madam Chair.
it also mentioned that when you said hello, you recognize the voice of the Vice President. Can you confirm this? Yes, Madam Chair, I confirm. Ibig bang sabihin, maraming beses na niyang narinig ang boses ng Vice Presidente, enough for him to recognize that voice? Whom are you She is are you referring to you, Mr. Madriaga. Yes, over the phone po, many times. So sigurado po kayo na ang nakausap niyo nung binigay sa iyo ang telepono? He already stated that in his affidavit. Madam Chair, of course, if I may, my very last question. Naiintindihan po natin na medyo mabigat, no, ang supplemental affidavit na binitiwan ni Mr. Madriaga. Meron po bang nagpilit sa iyo o nagbigay ng kung anumang mga promise or pabor before mo ito sinumpaan o isunulat, Mr. Madriaga? Wala po, Madam Chair. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento affidavit na iyong sinubmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Bakit niyo po na desisyon ng lumantad at magsalita? Una po, kailangan din pong malaman na ng mga tao yung kalokohan po ni Atty. Roque na pinoproteksyonan ni BP Sara eh. Yung land grabbing po na yun, maliit na portion lang po yun ang ginagawa nila. Naniniwala po ako sa buong Luzon na marami po, Zambales, Pangasinan, La Union, Cagayan. Kailangan ko na po magsalita para dun sa mga magsasaka. Hindi lang po yung magsasaka ng Maribeles o Bataan, pati po sa iba. Okay. Sabihin natin totoo yan. Gagawa pa sila ng kanilang witness. Talagang gagawa sila ng witness nila. Talagang malupit po ang pagkasinungaling at pagiging kawatan. No? Kawatan plucks together. Kawatan with same kawatan plucks together yan. Thank you, Madam. Thank you very much, Madam Chair. Ako, mga ka-reaction yung sinasabi natin eh. Dito pa lang mga ka-reaction, nakikita na po natin. Kanina, wala naman po silang purpose doon, kundi siraan si BP Sara. Pero sabihin natin na may katibayan, na may katotohanan. Ay nako, malayo po. Malayo po sa katotohanan. Ito po ang ating idolo, mga ka-reaction ha. Ito po ay inaakusahan po ni Madriaga ng land grabbing. O, di ba? Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, alam ko po, nabuisit na kayo lahat, no? Ngayong araw na ito, dahil nakita nyo, pagsisinungaling, nung sinungaling na si Ramil Madriaga. Nako po. Well, alam nyo po, kaya naman niya ako dinadawit dito sa kanyang testimonya. Para nga, paniwalaan siya dahil habang siya ay nakakulong, dahil sa 2 counts of kidnapping, wala talaga siyang kredibilidad, no? Ang problema sa kanya, kahit ano pang sabihin niya dito sa kaso na hinaharap niya ngayon na dahilan kung bakit siya nakakulong, minsan na siyang napatunayan nagkasala at nasentensyahan ng bitay sa kaso rin na kidnapping, no? At yung sarili niyang abogado na responsable para mabaliktad yung conviction na yan sa Korte Suprema ay nagsasabing na pinagsisisihan niya yung naging kliyente niya si Ramil Madriaga dahil nga hindi naman niya akalaing ganitong kasinungaling itong taong ito. Pero in any case, meron tayong kasabihan, no, na ang sinungaling ay sinungaling. Okay? At yan naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Una-una, hindi po ako ang nagdemanda kay Madriaga. Ang opisyal na nagdemanda po sa kanya for 2 counts for kidnapping ay ang anti-kidnapping group ng PNP. Sila po ang tumayong complainant dun sa kaso laban sa kanya. Ano ang ginamit na ebidensya ng AKG? Pinaka-importante po ang testimonya ng mga testigo. Bukod pa dyan, yung mga testimonya ng mga miyembro ng AKG na nag-surveillance na kung paano nila nahanap yung sasakyan na ginamit sa pagdukot sa 2 Filipino-Chinese ay naroon sa labas ng bahay ni Madriaga. Nandyan din yung testimonya ng mga pulis na sumunod doon sa kanyang pinsan nung araw na nagkaroon ng bigayan ng ransom money at sinundan nga yung pinsan na yon mula doon sa lugar kung saan nagpalitan ng pera sa Laguna papunta sa bahay niya at
yung motorsiklo na sinakyan, identified din na ginamit talaga sa abduction, no? So, meron pang mga text messages, no? Yung mga text messages na nagpapatunay na nagkakaroon ng komunikasyon doon sa mga kidnappers at saka doon sa mga pamilya ng mga biktima, doon din sa araw na nagbayad ng ransom at saka yung mga iba pang araw na nakikipag-negotiate sila kung magkano nga ang ransom, no? So, ibig sabihin, hindi po ako ang nagrereklamo sa kanya, hindi po ako ang dahilan kung bakit siya nakasuhan. Ang dahilan po ay dahil sa reklamo ng AKG at ang naging basihan naman ng mga piskal para sabihin na mayroong reasonable chance of successful prosecution at probable cause laban kay Madriaga ay ang ebidensya. Ebidensya na nanggaling sa mga biktima ng kidnapping, ebidensya na galing sa PNP dahil sila nga po ay nagkaroon ng malawakan at malalimang investigasyon sa kasong ito. So dahil nga po dyan, pati po ang hukuman, bagamat hindi pa siya napapatunayan nagkasala, matapos naming ipresenta ang mahigit kumulang 10 testigo ay nagsabi malakas ang ebidensya laban kay Ramil Madriaga, kaya nga po pinagkaitan sa kanya ang pagpapiyansa para magkaroon ng panandaliang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso. Yan po yung sinungaling na nagsasabi ngayon na ako daw ay personal lang naggalit sa kanya kaya siya nakasuhan ng kidnapping. Hindi po. Ebidensya po ang dahilan kung bakit siya nakasuhan ng kidnapping at ang complainant po ay ang kapulisan at ang testigo kasama po ang biktima. Ang nakakalungkot lang nga po talagang binabaliwala ni Madriaga kung ganong kadugo itong kasong ito. Minapatay pong batang-batang pulis nung araw na na-recover ang mga biktima at meron ding 2 kidnapper na napatay. 3 po ang napatay dito and yet sinasabi niya figment of my imagination lang daw yung pangyayaring kidnapping. Hindi po yan totoo, no? Tanungin niyo po yan sa mga biktima ng kidnapping mismo at tanungin niyo po dyan yung sa mga kaanak ng napatay nung araw na nagkaroon ng palitan ng bayad ng ransom money. Kaya nga po, dahil napapatunayan naman natin sinungaling si Madriaga, lahat ng sinasabi niya ay talaga naman pong puro kasinungalingan din, lalong-lalo na mga paratang niya laban kay BP Sara. Sa katunayan po, yung kanya mga sinasabi na naging empleyado siya ni BP Sara, na siya ay naging katiwala ni BP Sara, lahat naman po yan pwede niyang binanggit doon sa kanyang counter affidavit doon sa piskalya. At saka yung sinasabi niyang personal na motivation ko para kasuhan siya, ni minsan hindi po niya lidabas yan doon sa piskalya habang nagkakaroon ng preliminary investigation. Bakit ngayon lang po lumabas yan? Well, ngayon lang po lumabas yan kasi ngayon lang siya pinangakuan. Nakapalit ng kasinungalingan, po pwede siya mapawalang basa doon sa mapawalang bisa ang kanyang mga kaso laban sa kanya na mga heinous, no, kidnapping for ransom. Kaya nga po nakakalungkot, bukod pa doon sa kasinungalingan niya sa akin, kasinungalingan niya laban kay BP Sara, binababoy po ng administrasyon dahil sa kanilang kagustuhan na masiraan o sirain ng tuluyan si BP Sara, binababoy po nila ang ating sistema ng katarungan. Dahil kita nyo po halatang halata, kapalit ng kanyang kasinungalingan, nais na siyang bigyan ng special treatment, mabuti na lang, hindi pinagbigyan ng hukuman ng paglilipat sa kanyang kulungan. Nakakalabas nga siya ngayon sa komite at ginagamit pa yung dahilan ng korte na kinakailang ibalik siya para wag siyang matanong ng kahit sino. Para yung kanyang kasinungalingan, yan lang ang maririnig, no? At hindi naman na subject siya to cross-examination para malaman kung nagsasabi ka siya ng katotohanan. Nakakagalit po ang nangyari ngayon sa Kongreso. Dahil po sa kagustuhan nilang sirain si BP Sara bilang pinakamalaking banta sa kagustuhan ng mga Marcoses na manatili sa katungkulan, sinisira po nila yung tiwala ng ating taong bayan sa ating sistema ng katarungan. Wag naman po. Hindi po yan dapat ginagawa, lalong-lalo na ng mga mambabatas, dahil sino ngayon ang susunod sa mga batas na bubuin ng mga mambabatas kung sila mismo ay hindi sumusunod sa batas at kung sila mismo ang nag-iinganyo sa ating mga kababayan na baliwalain ang batas, baliwalain ang mga krimen na ginagawa ng mga kriminal na ginagawa pa nila ngayong mga star witnesses. Maraming salamat po sa inyong patuloy. No, di ba mga ka-reaction? May mga namatayan pa pala anong inuhuli si Madriaga. Ngayon, anong gagawin ng gobyerno natin? Ang gagawin ng mga punyet, ang mga inayupak, mga animal dyan sa Kongreso, mga ka-reaction. Excuse my French. Yung mga ka-reaction, isang kawatan.
sayang po ang pera ng gobyerno ginugugo dyan sa House of the Representative. Yung pagkain lang nila dyan, bayad yan. Natin na si Sir Brian Lim ng PPP Party List. And then, actually, I was somewhere a while ago, no, napaka-poor ng signal. I wanted to ask him about this kasi nag-trending ang daming shares, ang dami ding nag-pick up. Today, we will find out directly from Sir Brian Lim kung ano ang hiwaga na nasa likod ng painting na ito na nakasabit sa wall ni VP Inday Sara Duterte. Are you ready? Are you ready sa ating kaibigan dyan, Sir Brian Lim? Ang daming shares. Sino yung ano? Hello, good evening, Sir Brian. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Yes, good evening, Sir Brian. Nakamute ka po. Ayan. Hello po. Ayan. Mayong gabi. Mayong gabi. Mayong gabi, Boss Brian. Hello, sir. Straight from Davao at Sir Brian, napanood mo ba ang kabuuan ng hearing kanina? Yes. Lalo na yung kay Madriaga. Oo. Kasi, isagutin ko na yung sa paintings ba to? Or, Opo. Yes, Sir Brian. kasi, alam niyo naman, ang bawat artist may mga notable, sila, mga style, no? Mm-mm. Nung napansin ko kasi, yung nasa background ni ito yung tinuturo nila na bigay ni Madriaga. Kilala ko ang may-ari, kilala ko ang nito. Kaya tinext ko yung si Tanya Gaisano, Lee. Mm. Yun. So nakita niyo yung conversation namin, very casual, very hindi scripted yun. Yeah. Talagang That's how we talk. Tinanong ko nga siya bumili pa si Madriaga sa'yo ng painting? Sabi niya hindi. Binigay niya kay VP Inday Sara as gift nung pandemic time. Kaya sabi ko, napasinungaling talaga to si Madriaga. Meaning yung artist talaga, Sir Brian, ang nagbigay. Yes, Kay yes. VP. Yes, And it so happened. We are referring to this. Ano yan? Nakikita mo, Sir Brian, yung nasa screen or cellphone yata yung gamit mo. Ito yung nakikita ko. Oo, we are referring to this art piece. Tama po ba? Yes. Okay. Yes. Ano po pangalan uli ng artist, Sir Brian? Full name? Yes. Tanya Gaisano Lee. Ang artist. How is she related to the Gaisano clan of Cebu? Cebu. Yung mga Metro at Gaisano Grand at mga Gaisano Malls, Sir Yeah, Brian. anak siya ni Sir, if I'm not mistaken, Hans Gaisano. If I'm not mistaken, ha? Mhm. Mhm. Because hindi ko lang na-capture, Sir Brian, but then sa post, she said, together with the photo of the art piece, sabi niya, I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. So, Yes. okay. Very short, pero it has, meron siyang impact ng claim na may nagsisinungaling dahil booking dahil ang art piece na ito ay kanya at hindi dun sa taong nagkiklaim na kanya, who happens to be Madriaga. Yeah. Actually, Pam, hindi ako talaga, kasi parang convincing si Madriaga kanina. Hindi ako sure kung sino nagsasalita sa kanila ng totoo, yung artist ba or yung con artist, hindi ko talaga alam. So better sana ma-interview mo para malaman natin from the horse's mouth kung siya ba talaga nagbigay, si Tanya ba or si Madriaga. Okay. Pero Kuya, you just were saying something? I'm just about to ask si Sir Brian, can you give us a brief backgrounder itong artist na si Miss Tanya Gaisano Lee? Ilang taon na ho ba siya at gaano siya kakilala bilang isang artist at ilang taon na siya na
artist dyan sa Davao, at paano po naging kaibigan niyo po siya? Okay. Si Tanya, at parang adapted na yun ng Davao kasi although from Cebu yung family nila, matagal na rito kasi nakapag-asawa ng Davaoenyo. Si yung may-ari ng City Hardware. I'm sure alam mo yan, City Hardware. Yeah. Meron yan sa Cebu. Marami. Marami yan sa Davao, marami yan sa Mindanao. Anyway, kaya parang adapted na yan ng Davao City, and it so happened na magkaibigan kami na actually nagbigay din yan siya ng painting. Tingnan niyo yung style ng painting niya. Oo nga, napansin Ayan, ko rin. walang mga face. So kaya na-recognize ko Oo. kanina. Faceless. Oo. Faceless. Oo. Tingnan mo, walang mga face. Mm-mm. Very observant si Kong Brian, and I think it's a good thing na na-observe mo yan, contacted the artist, and then right away, of course na-offend yung artist, diba? Na parang bakit nagki-claim itong taong to, when in fact she herself knows the real story na it was her who gifted the piece to Vice President Sara Duterte. Kuyang, you Kaya sent me... mas maganda talaga kung ma-interview mo yun. Nag-reach out tayo sa kanya, Sir Brian. Hinihintay lang natin yung reply. I hope you can help us also na sana mapaupo siya bukas sa ating programa ng umaga. Sige. Kasi gusto ko rin malaman kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Sir Brian, paintings collector ka rin? Actually, hindi. Pero kung may magbibigay sa akin, okay ako. Tulad nga, binibigay lang. Gift. Kasi gusto ko sanang itanong, posible ba na yung forma, style, and tema ng isang artist makapareho ng isa ring artist? Ito naman yan, kung gagayahin. Pero eto, I'm pretty sure. Kasi si Tanya has a lot of integrity, hindi yan magsisinungaling. Kasi yung isa, parang criminal witness nga, tapos ginawa pang star witness. In fact, Sir Brian, Pam, may sinend ako sa iyo sa chat natin. Merong screenshot dyan, na mismo si VP Sara ang nag-post sa kanyang Inday Sara Duterte. Yun. Yes. 2021, it was gifted to her by a Davaoenyo. Hindi lang niya pinangalanan, pero ayan na, at nahalungkat yung kanyang post August 16, 2021. At ito, reading the caption, it says, ito po ay gawa ng isang Davaoenyo artist. Lahat po ng kanyang mga paintings ay walang mukha. Ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin sa ganitong style niya? Dated August 16, 2021. So walang duda na itong paintings na to galing mismo kay Miss Tanya Gaisano Lee. Yes. Tinanong ko nga si Tanya, may picture ba kayo ni Inday Sara niyan? Kasi idol niya si Inday Sara. So sabi ko, nagpa-picture ka ba? Sabi niya, hindi nga ako nakapag-picture kasi pandemic time yan. So may mga social distancing pa tayong ino-observe dyan. Pero Sir Brian, meron din akong nakita na mga post, lalong-lalo na kay Carlo Antonio Galay David, he's a very ang tawag dyan, a very prolific writer and art critic at heritage preservation advocate sa Mindanao, he goes by the name of the Shaman ng Mindanao, and he posted yung mga iba't ibang painting ni Miss Tanya Gaisano Lee, meaning to say na parang respetadong artist nga siya diyan sa Davao at sa Mindanao. Do you happen to have any idea magkano yung halaga sa mga paintings na yan? Yung painting na yan, as I understand, 3 feet by 3 feet. Wala akong idea kasi hindi nga ako bumibili ng painting. Naghihintay ako maawa sila sa akin at bigyan ako ng painting. Pero wala akong idea and hindi ako painting expert yung Would you know kung pagka ganyan may binibili na paintings, may resibo? Of course. Actually, Marlo, merong tinatawag na
authenticity certificate. Parang yan Yes, yung mga luxury Artist- brands na Artist certification. Yeah. Actually, Yes, pinakita niya sa akin yun. Oh, Oo, pinakita niya sa akin yun, yung ano, alam mo yung, paano ba sabihin yan? Yung bago ka mag-paint, gagawin mo yan, may sketch. Outline. Yeah. Outline sketch. siguro. Siguro For ganun, no? inspiration yun. Yung Yeah, inspiration. yeah. Eh, it Sige would lang, be- Pam, bukas pag mag-ano, hingiin mo sa kanya yun. I'm sure may maibibigay sa iyo. Yes, oh. Baka nga, kung bigyan right- ka pa ng painting. Ay, nako. Sir Brian, as I understand, nasa almost 5,000 shares na yung post mo na yun, no? In fact, yung conversation nyo na yun ay may mga mura pa na nandun eh. And you were in fact suggesting na pwede mong ihabla itong si Madriaga for the false claims, no? Ikaw po ba, Sir Brian, ay willing naman po pag ikaw po ay ipatawag doon sa House Justice Committee para tumistigo na yung artist doon ay kilala mo at sinasabi mismo ng artist na siya yung nagbigay kay VP Sara at hindi si Ramil Madriaga. Oo naman. Oo naman, pero I don't think na gawin nila yun. Kasi alam na nila, malalaman na nila bukas, pag na-interview mo, may malalaman, nagsisinungaling talaga yung si Madriaga. But we give Ipatawag credit- nila ako? Ay, okay. Pero mas maganda, ipatawag din nila si Ma'am Tanya. Ma'am Tanya. para lang din po, only to give it to give credence yung conversation na kayo pong dalawa yung nag-uusap. Papayag po kayo na Yes. mapunta at tumestigo Yes. sa hearing. Yes. Hindi ba bothered si Miss Tanya, Sir Brian, na since galing siya sa Gaisano clan, baka naman pag-initan yung negosyo ng pamilya nila? Hindi ko na alam yon. Pero sinasabi ko nga kay Tanya, sabihin mo lang yung totoo. Wala naman. Kasi medyo hesitant siya first. Sabi niya, baka maipit ako dito. So, sabi ko, sabihin mo lang totoo. Paano ka maiipit? Hindi ka maiipit. Sabihin mo lang totoo. Okay. Sir Brian, labas lang tayo ng konti dito sa sa issue na specific, which is specific sa painting, no? You mentioned kanina kung medyo convincing si Madriaga. Are you very serious about it when you say na convincing siya? Hindi nga, kasi umiiyak-iyak pa. Una talaga, anong nangyari dito? Parang umiiyak-iyak pa. No? Nung lumabas yung sino ba yung congressman na nag-insist na ipakita ulit yung painting, doon ko na recognize. So nung sinabihan ko nung nag-usap kami ni Tanya yung sa change of conversation, doon ko nalaman na fake pala to si fake. Wala talagang ni isa ang credibility na naiwan sa buto-buto niya. So, Kaya- itong isang maling ito, sa claim niya sa painting na yan, that he personally gifted it to the Vice President, then Mayor Sara Duterte, will that make all of his statements false already? Ganun naman talaga. Ganun naman talaga yung pag isa nagsinungaling ka, paano mo masabi na hindi ka nagsisinungaling sa iba? Nagsinungaling ka na nga dito eh. Anong tawag? Ano ba yun? Ano niya? Scholar? Scholar sa Laguna? Sa Laguna. Oo. Yun ang isa sa mga credential niya. Baka bilihin pa ng buong Laguna ni Tanya eh. Gawin mo pa siya Yun. scholar. Pero tama ka, Sir Brian, no? Kasi nga, yung affidavit ni Madriaga, sworn affidavit yun, notaryado yun. At Yes. tinestify pa nga niya orally na naka-oath pa rin siya doon sa hearing sa Committee on Justice. That alone is perjurious, no? Criminal offense yan, yung perjury. So Yes. so there is a lot of credit nung sinabi mo na pwede mong ihabla si Madriaga considering the family background of Miss Tanya Gaisano Lee. I think he Yes. can
drag this guy into court, file for damages, perjury damages, because she's an artist, no? Maapektuhan yung kanyang reputasyon bilang isang artist, bilang isang pintor, at bilang isang miyembro ng business community na respetado dito sa Cebu at dyan sa Davao. Yes. Agree. So, kung perjury case to, para kay Madriaga ang nag-aantay. Oo. 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 Sana may mag-connect kay Ma'am Tan. Ang problema rito, lahat ng sinasabi ni Madriaga sa House of Representatives, puro totoo sa kanilang paniniwala. Kasi unang-una, against BP Sara to sila. Alam naman natin yung sa Committee on Justice against BP Sara. Number 2, walang nagko-cross-examine. Tama. So, pag umabot sa Senado yan, tingin ko hindi. Tingin ko sa Congress pa lang, wala na silang numero dyan. Pero just in case umabot sa Senado, talagang maiipit to si Madriaga dahil sa mga pinagsasabi niya. Dahil Perjurious nga. pagkakatahi-tahi. Kayo po ba, Sir Brian, naniniwala na merong sapat na numero sa Kongreso para ito ay maging full-blown trial? I don't think so. Bakit? Sa topic na yan, Sir Brian, meron ho kaming nababasa, no, ng mga balibalita ngayon circulating sa internet, sa mga political articles, na umuugong daw na baka palitan na si Speaker Bojidi nitong si Rooney Puno nga ng NUP, at meron na nga silang numero around 200 daw. Ano ba yung naririnig mo sa PPP side? Wala akong naririnig na ganyan. Pero kung sakasakali, baka umusad pa tong mas maganda ang ano. Kasi ang dami kong kakilala din congressman na yung pumirma sa first impeachment, na parang hindi na sila pipirma ngayon. Kasi they realize, nung pumirma sila, may kapalit na sabihin mo, ayuda project or what, mas malaki pang nagastos nila to mitigate. Kasi nagalit nga ang mga tao sa kanila eh. So they learned their lesson. Tingin ko hindi na yan pipirma. Sir Brian, At saka, wala na silang Sir Brian, ubos ng maleta nila. yan. Posible, Sir Brian, na itong pagbabago ng leadership sa House of Representatives, at lalo may 200 na raw na kongresista ang sumusuporta kay Congressman Ronnie Puno, may kinalaman ito sa nakapending na impeachment complaint laban kay BP Sara. Oo. Ano yung question mo, Sir Mark? Sa tingin mo may kinalaman to pagbabago ng leadership sa Kongreso para lang maitulak papuntang Senado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi niya siya sure, pero this I'm very sure. Ayaw din nila na mapunta sa Senado yung impeachment case. Ayaw din nila kasi alam nila hindi magsasucceed yun. Yung Sir mga Brian, yes. Apo? kasi sabihin mo 50 plus congressman ang nasa Committee on Justice. They need another 50 plus more. Di ba? Ma-expose lang yung 50 plus more. Ma-expose lang. Pagdating sa Senado, wala din pala. Alam na nila, wala. So tingin ko hindi magsasucceed yan. Hindi aakyat sa Senado yan. Kaya dito, smear campaign lang ginagawa. Smear tawag yan. Smear campaign naman. Ginagawa. Yes. Sinisiraan lang. Grandstanding na ho sila dyan because Yan. we also Tapon believe, Sir putik lang. Brian, no? Oo, we also believe na grandstanding ang gagawin nila dyan sa mini trial na yan, na hanggang ngayon na pilit nilang ginagamot yung salitang mini trial na sila rin naman ang gumamit nung una pa lang. So Brian, balikan lang natin, no? Nakasama ka namin sa isang madugong campaign
period, 'di ba? At nakita mo at ikaw naka-experience ka din yan na yung mga naniniwala at sumusuporta, talaga kung makapag-selfie alam mong iboboto ka. Yung mga pinakita ho ni Madriaga kanina mga larawan para patunayan di umano na siya ay merong personal relationship nga at nagko-confide sa kanya ang isang Vice President Sara Duterte. Are those credible evidences, yung ganung mga larawan? Hindi, meron nga kasi ang lagi kong kasama sa kampanya dati si Senator Vic Rodriguez. Sorry, si Attorney Vic Rodriguez. Dati nga nagpapapicture kay attorney. O di, ibig sabihin ba pag naging criminal yung nagpapicture sa kanya, kasabot na siya? Hindi naman. Hindi naman. At saka yung kung papansinin mo, yung mga tinatawag ni VP Inday, Sir Ram, Sir, ganun naman talaga ang ni Ma'am Inday. Kahit sino, anong pangalan mo? Example, Marlon, Sir Marlon. Yes. Ma'am Pamela. Ganun naman talaga si VP Si Inday. PRRD, ganun din. Si PRRD, ganun din mag-address. Sir, ma'am. Oo. Ganun din. Mayor Siyang Baste nagpapa-special. Ano ba yun? Actually, Mayor Baste Duterte also once called me, ano yun ma'am, kasi minsan lumapit ako sa kanya, meron akong pina-autograph na isang book. Tapos, in-address niya ako na, ano po yun, ma'am? So, I think it's already their nature na talagang, marespeto. And, Agree, yes. oo, it's nothing special and don't feel too special if Correct. you've been called ma'am or sir, diba? Correct. Ganito lang, kung Brian, Sir Brian, paano pag nagpa-selfie ka kay Bongbong Marcos? Addict si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, addict ka na rin? Diba? Yun yung concept na gusto nilang gawin. Gusto nila ipakita. Ayun. So Brian, sa ibang banda, no, papalapit po ang 2028. Ilan po ang nakuha sa kasalukuyan na seat ng PPP party list? Oh, one seat. Nasa number, nasa number 14 overall, pero one seat lang. Ilang boto ho ba? Yung one seat. One seat na yon 580,000. Uy! Almost. Dapat sana two seats na yon. Oo nga. Hindi. Kasi iba pa lang computation ng, COMELEC. Which is, tinignan ko, tama naman yung COMELEC. For the first time, minsan lang maging tama ang COMELEC, pero tama sila this time. Mga ilang boto pa, Sir Brian, para mag two seats kayo? Yung 580,000 votes nyo, ilan yung kulang para maka two seats kayo? Estimate, nasa mga 800 para mag two seats ka. Oh. Almost 1 million. Pero kung Brian, naniniwala ka, nung nakaraang midterm elections, nagkaroon ng dayan. Yes, pero hindi ko sinasabi na dinaya yung sa amin na kasi self-serving yan. Ayoko yung parang sar graping sore loser. Ayoko tingin ko meron. Kasi ang dami ko nga umikot nga ako kasama sa ibang mga senators. Nakita ko yung Duterte mismo, kung titingnan mo ang acceptance ng tao nandyan, no? At saka ano man yun, sabihin mo, ang number one natin may nag-number one, dapat tuloy-tuloy yun, Duterte yun. Hindi ka naman, kasi ang voting trend ng noon, it's either Duterte ka or hindi. Ganun naman yung voting trend noon. Bakit biglang lumayo yung iba? Sir Brian, I cannot help but notice, no? Baka po pwede ninyong ipakita yung suot ho ninyo ngayon. Ayan. Dahil markadong-markado po, Sir Brian, na yung huli nating makasama si PRRD sa Hong Kong, ang suot niya po ay yung t-shirt ng PPP party list. Yes. Si PRRD po ba ang bumuo ng PPP party list? Kasi po lahat po ng Duterte nakuha ninyo ang endorso. Yung magkakapatid at yung ama. Oo. Kung PPP party list naman, binuo to kasi nung nakita ni
nakita ng Davao City na ano, bakit walang pumapansin sa mga kasama natin mga isda. So sabi niya, buo na lang tayo ng party list para nagustuhan naman ni PRD yung concept. Kaya sabi niya, eto magiging party list ng official party list ng Davao City. Sir Brian, samantalahin ko na rin to, no? Total, ang PPP party list, sila yung representante ng mga peasants, ng mga mangingisdang Pilipino. Ano ngayon ang stand o ano ngayon ang ginagawang aksyon nyo sa nararanasan na krisis na pagtaas ng krudo at gasolina? Dahil alam naman natin na karamihan sa mga bangkang pangisda ngayon ay gumagamit din ng krudo o gasolina. Eto nga, we can only do so much. Kasi hindi nga kami tuta ng admin ngayon. So, talagang ang budget Wala. no? At saka ang tagal na naming hinihingi yan sa isa yan sa mga hinihingi namin sa admin, gawing department yung Yes. bureau, yung BIFAR. Kasi hanggang ngayon bureau siya under Department of Agriculture pa rin. So under the mercy kami lagi sa Department of Agriculture. Na alam naman natin pag sinabing Department of Agriculture, puro mga yan. Farmers, Kung Brian, kung apektado yung mga sektor ng transportasyon, yung mga jeepney drivers, operators, bus, pati yung mga padyak di ba? Lalo yung may electric yung gumagamit ng gasolina. Gayon din, apektado yung mga magsasaka dahil sa pagtaas ng pataba at tagtuyot na lupa. Malaking epekto rin ang nangyayaring krisis ngayon sa sektor ng pangisda, no, Kong Brian? Tama ba? of course. Kasi pag fishing sabihin mo, yung malakihang fishing, yung mga big fishing companies, pati yung mga maliliit, gumagamit yan ng gasolina. 60% of their Waiting cost. gasolina yan. Dahil genset, sa makina nila, yes, gasolina. Kaya, hirap ngayon. Kung naging department lang sana yung BIFAR na yan, kung naging department, mas madaling makakilos. No? Ang tagal na naming hinihingi. Bigyan nyo kami ng cold storage. Bigyan nyo yung mga mangingisda ng cold storage. Ganyan. Kasi nasisira yung isda nila. Marami silang huli. Konti lang kita kasi bumababa ang presyo. Pag konti lang, wala silang cold storage na papaglagyan. Sir Brian, Yeah. Sir Brian, since 2002, ako po ay nasa industry ng shells and seashells. Yes. Ang na ho naming mungkahi yan, I was one of the advocates here in Cebu sa BIFAR, na during Ninoy Aquino's time pa yan, na gusto na namin, we were pushing na maging departamento nga, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasi hindi lang naman pangingisda ang pamumuhay dyan sa dagat. Ang dami rin, no? Yung mga shells, yung aquaculture, yung pearl farming. Tayo po ang nauna dito sa Pilipinas. We are once the center of mother of pearl and South Sea pearl farming. At medyo nalampasan na po tayo ng ating mga karatig bansa sa Asia. So I hope na pagka sa 2028 matulungan po natin ang ating Presidente Sara Duterte na maipush talaga yan at hopefully yung PPP ay makapag-draw ng framework para yung BIFAR. But one question, Sir Brian. Yeah. Hindi mo ba napapansin na halos araw-araw or every 2 days doon sa West Philippine Sea ay nandun lahat ng ayuda habang nasa laot yung mga mangingisda, pinupuntahan ng BIFAR, pinupuntahan ng Coast Guard, pinupuntahan ng Navy, dinadalhan ng pagkain, dinadalhan ng fuel. Pero yung mga mangingisda dyan sa Davao Gulf at sa Mindanao ay mukhang walang pumapansin. Kayo ho ba, yung PPP, meron din kayong stand patungkol dyan sa West Philippine Sea issue at sa pangingisda dyan? Unang-una, no? Yung sa sinabi mong nagbibigay ng ayuda doon, hindi ko alam yun.
I have to be honest, hindi ko alam yun. Ngayon ko lang narinig yan, nagbibigay pala ng ayuda. Well, mangingisda pa rin yan. Good, no? Pero sana kung magbigay sila, Lahat. lahat. Lahat Kasi- magbigay. Sir Brian, kasi doon ako papunta sa tanong. I believe when we were there 2 weeks ago, no, na pag-usapan natin, meron kang numero, Sir Brian, kung ilan ho ang rehistradong mangingisda. Tama po ba? Meron ilan po ang numero ng rehistradong or legit na mga mangingisda? Yung pong naka-register. Yung naka-register is around, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 3 to 4 million yan. Registered fisher folk yan. Ang daming unregistered fisher folks. Alam mo yung mga maliliit na bangka Yes. na, kasi pagparehistro ka, number one, gagastos ka pa. Tama. Pupunta ka doon, ang dami mong magbabayad ka pa. Isa yan sa inaano namin na tanggalin na yan. Kung wala na yung mga bayad-bayad na yan. Pero Sir Brian, Sir Brian, yung 3 to 4 million fisher folks lang yun. Hindi pa kasama yung commercial fishing entities na may maraming mga barko at maraming mga empleyado. I think kasama na. Kasama na. Yung po bang lahat ng Yes po, go ahead. Kasi yung mga nila, yung mga empleyado nila, parang nire-require yata to register. Naniniwala po ba kayo kapag nagkaroon ng bigayan ng ayuda, ito pong mga nakarehistro, lahat po ba yan mabibigyan ng ayuda? Dahil meron po ang gobyerno na yung mga TODA, mabibigyan po sila ng tigli 5,000 or 10,000. Yung pong mga fisher folks po ba, merong ganun ding ayuda? Hindi. Wala. Imposible yan. Imposible nilang hindi ko nga alam eh. Masyadong nasa bottom of their list ang fisher folks. National security, food security is national security. Kasi dapat bigyan nila ng equal attention. Yes. Sa mga panahong to, Sir Brian, isang buwan kalahati na ang gera sa Middle East, no? May natanggap na bang ayuda yung mga kababayan natin magsasaka? Magsasaka? Hindi. Mga mangingisda. Mga Mangingisda. kababayan. Meron naman, pero yun na nga. Kung nasa wala pa sigurong 1%. Wala pang 1%. Kung nasa 4 million tayo, 40,000. Kasi ang dinig ko, ang first batch nila, 20,000 pa lang eh. Right. Ayan ho. Mga kababayan, no, kung meron tayong mga kakilala, kaibigan, kaanak, kasambahay, na ang kanilang mga kapamilya ay mga mangingisda ang pamumuhay, nakikita natin na sila, isa sila sa mga unrepresented, no, na mga na sectors, no, lalo na diyan siguro sa sa House of Representatives at pagdating sa mga batas na kailangan nila at suporta mula sa gobyerno. I-consider ho natin ang PPP party list sa darating na 2028. Kayo po ba, Sir Brian, sasabak muli na tumakbo sa 2028? First of all, salamat. Wala pang eleksyon. Ini-endorse mo na kami. Oo nga. Dahil nakasama natin at talaga namang nakita natin ang iyong pagsisikap at yung pagiging well-versed mo sa tulong na gusto ninyong ihatid sa ating mga mangingisda. Kayo po ba ay sasabak muli? Yeah, most likely. Most likely. Kasi kailangan nga talaga ng representation sa at saka sana kung makapasok si BP Inday sigurado na tong papasok sigurado na tong ako mismo luluhod ako kay BP Inday sana once and for all mapagbigyan tong hinihiling na magiging department, isang department ang Bureau of Fisheries. Yes. Yes. Para may equal chance naman na matulungan kasi ngayon ang hirap
Do you think it will be easy for Vice President Sara Duterte to be the next president? It's easy. Will it be Hindi easy? naman easy. Hindi naman easy. We will work on it. Lahat tayo magtulong-tulong na ano. At saka ang pagiging president ni Inday, tingin ko, ito yung easy part. The hard part is paano niya yung campaign promise niya, paano niya ayusin yung bansa natin, lalo na ngayon. Maganda sana iniwan sa atin ni Tatay Digong. Ngayon, na naman tayo, worse pa. So, it would be a challenge to Ma'am VP na I think kaya ni VP yan. Kasi nakita na naman. Ang challenge din sa mga kababayan natin, Kong Bray, lalo umpisa natin sa mga kabahayan natin, kamag-anak, kaibigan, pamilya. Gayon din sa mga marginalized sector na katulad ng mga mangingisda, magsasaka, ni drivers, at vendors, at kung ano-ano pa. Tutulungan natin. Yes. Any last question from you, Kuyang Ibi? Well, ako, I'm all for it, no? Pag na-presidente si Inday, tutulong ako kay Sir Brian na i-push talaga na magiging department yung fisheries and aquatic resources. Thank you. She needs all the help she can get. Yeah. Lahat tayo magtulong-tulong kahit yung mga nasa ano dyan, yung mga kahit mga kanto boy dyan, tulong-tulong, pinakatulong na nga lang. Huwag ka lang gumawa ng masama. Yun. Okay na yun. Yeah. I-report mo pag may krimen at may Okay na yun. pangangakot. Oo. Ayun. Sir Brian, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa very short notice na ikaw ay aming kinulit, no? Kami ay nakaantabay, nakasuporta din sa inyong grupo pagdating ng tamang oras at tamang panahon, but as early as now, we have your back. So, please, your message to the Davaoeños and sa supporters ni VP Sara po na nagwo-worry sa kung ano ho ang kahihinatnan ng hearing na ito. Hindi lang sa Davaoeños, sa buong nagmamahal at nagsusuporta kay VP Inday, manalig lang sa Diyos, number one. Let's keep on fighting in our little own way. Kahit dito lang sa social media, kahit yung sa mga kapitbahay nyo, basta little own way lang. Ano din natin to, malalampasan din natin to. Opo. Maraming salamat. Sir Brian, sana makonect mo naman kami kay Ma'am Tanya. Alright. Ako sa kanya para po sana ang konteksto po kasi ng paglabas ng painting inuna ka namin dahil sa po namin nakita nga yung post, and hopefully the artist herself can deny the claims of the con artist Madriaga. Maraming salamat po, regards po sa Daghang kay salamat Sir Brian, ug maayong gabi. Salamat sa inyo. Mayang gabi. Thank you po. Bye. Ayan, ang saya-saya, 'di ba? Meron tayong breaking news na ang claim ni Madriagang siya ang personal na nagregalo ng paintings kay VP Sara ay hindi totoo. Yun. Si Madriaga, ano na talaga, no? 3-in-1. Kidnapper na, sinungaling ka, at yung kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Yun. Tapos dalawang perjury na yan. Yeah. Oo. Oo nga, no? And hopefully I think mapipick up naman ito ni Attorney Paulo Panelo. Tama ba? Siya kasi yung naghahawak ng perjury case naman against Madriaga. Tama? Yes. Maaaring idagdag ito, Kuyang. What's your take? Pwede, no? Pwede, no? Kung willing yung artist. Kasi hindi lang yan perjurious. It's also injurious to the reputation of the artist. Exactly. Yung artist kasi, parang parang basta artista ka sa pelikula, songwriter ka, singer ka, sculpture ka, pintor ka,
ang una talagang nagbibenta or ang una talagang pinoprotektahan mo is yung reputasyon mo. Reputation yan eh. And then comes your pagiging artist. Pag yung reputation mo ay nadawisan na sa mga maling mga akusasyon at lalong-lalo na ito, very high-profile case involving the Vice President in a historic impeachment case. Never in our history that a Vice President is twice impeached in 2 Congresses. So I hope si artist, no, si Mama Tanya Gaisano will do her bit in nation building and in helping the Filipino people combat and fight this injustice that has been inflicted upon not just on the Vice President but to the Filipino people at saka sa kanya pa rin at sa pamilya niya. Imagine. Kuyang and Marlon, no, tanong lang din, whoever corroborated or worked with Madriaga pagdating dito sa script na meron siya, because now itong simpleng detalye ng painting na to, sobrang scripted para may mag-come out na isang hindi rin naman simpleng pangalan lang, yung bit-bit ng isang Tanya Gaisano Lee. Bit-bit niya ay isang malaking pangalan. So para mag-claim siya na sinungaling yung isang yan, will this small, is it small or too big already para sabihin na everything is a lie? Well, ano yun sa ano ba yung legal dictum? Hindi naman ako abogado, yung may Latin diyan. Falsus in unus, falsus in omnibus. False in one, false in everything. Everything. So, kuya, falsus in meron bang accountability? May sorry? accountability ba yung taong tumulong kay Madriaga na maggawa ng isang false statement na ganyan? Well, it can be true, it can be proven na merong tumulong sa kanya, nagdikta sa kanya. Yung taong yun can be held to account kasi yung affidavit mo, you are nag-swear ka doon na walang nag-i-influensya sa iyo whether by coercion, by force or whatever, by bribery. Pero mapatutunayan na meron pala, accountable yun yung tao na yun. But more than that, ang accountable talaga ay yung paong nanumpa at nag-execute ng affidavit na yun. Siya talaga yung madidiin dyan. Pero makikita natin kanina pa, naririnig ninyo siguro if ikaw nga, nag-post ka nga Inamin ni De Lima as early as December, nakipag-meeting na siya kay Madriaga. Oo. Meron siyang ganung transparency na ginawa, no? Just to be transparent. Not just Pam, yung conflict of interest na ilang beses nang inulit na in-stress at in-emphasize ng Korte Suprema sa lahat ng mga jurisprudence. Ano ba yung conflict? Number 1, endorser ng isang impeachment complaint, si Leila De Lima, kung saan ang affidavit ni Madriaga ay part of that impeachment complaint na inendorso ni Leila De Lima. Pero pinuntahan na pala niya. So, ang sabi nga is polluted witness itong si Madriaga. Lalong-lalo na. Na-offend sila doon, ha? Lalong-lalo na ngayon, how polluted can that witness be na wala pang impeachment, minute mo na in December, nag-endorse ka ng impeachment, ginamit mo ngayon ang affidavit ng tao na yon na minute mo doon sa kanyang selda in December. Ang problema pa niyan, Pam, is this. Leila De Lima is part of the House Justice Committee. Asking clarificatory questions doon sa isang Ramil Madriaga. I mean, by that alone, Leila De Lima is acting like judge, jury, and executioner. Hindi yan po pwede. In fact, Leila De Lima should have already recused and inhibited herself from the process. Meron dapat yan nag-move. Si Marcoleta or si Nasal, they should have moved that she recused herself. Kuya ibig sabi, lutong Macau na to agad. Itong justice na to. Question lang din before we end, no.
Can they add more witness for Vice President Sara Duterte na nandito sa kaligitnaan na ng pagdinig? Let's say the artist is willing to give her affidavit na notarized and claiming na nagsisinungaling si Madriaga, and then she can present the authenticity certificate of the work and all. Pwede ba magdagdag? Wala yan kasi the defense team is not participating in the proceedings. Kasi nga meron silang petition for certiorari and they're not recognizing the jurisdiction of the committee. So hindi sila magpapatawag. Ang magpapatawag diyan yung kabilang kampo, but it's adversarial to their claim. So hindi nila ipapatawag. Pero Pam, kung i-endorse yan no, or isasalang o magmo-motion si Congressman Paulo Marcoleta, baka posible. He cannot motion kasi he's not a member. Not a member. Pero pwede naman niyang i-request eh. Pwede niyang i-request kung sino yung mga bubunggo. Kasi hindi lang ito kay Ma'am Tanya Gaisano Lee ang problema ng Madriaga. Meron pa doon sa wife ni Attorney Kilala. Dahil sinabi niya, nag-drive ito na Toyota Vios, samantalang certification, ang Land Transportation Office, na wala siyang lisensya noong mga panahon na yan, ay hindi pwede mag-drive ng kotse. Kung ako diyan, Pam, hindi sa wala ang labanan sa House Justice Committee. Now, that's one point ni Marlon, no? Perjury din yan doon sa asawa ni Attorney Kilala, no? Si Rhea, Ma'am Rhea. Pwede rin siya maghabla kay Madriaga. But my question is not limited to the House Committee. Yeah. That's what I'm saying, no? Ang maganda dito, yung kampo ni VP Sara at kampo ni Man Scarpio, gagamitin yung testimonya nitong si Tanya Gaisano Lee to further strengthen their case, no? Na may TRO talaga, because what they are doing is violating almost everything the Constitution says that you should not violate. So pwede nila itong gamitin, mag-execute si Tanya ng sworn statement, sworn affidavit, at ihahabol nila supplemental to their petition for certiorari, petition for review, yung perjury cases, lahat na yun, gagamitin nila yung RTC na final ni Man Scarpio, pwede nilang ipasok yan pagka nag-execute si Ms. Tanya ng affidavit. At yan yung masarap isampal sa pagmumukha ni Madriaga, di ba? Yeah. Actually, before we end, no, I just would like to also express my worry na nagagamit talaga yung mga picture na pa selfie lang, no, yung may angulo ka na as if you're part of that group na nai-spin, no, na parang kakilala ko to, di ba, yung mga angle ni Madriaga sa pinakita niya. Hinahanap nila para lamang masilipan ang Vice President Sara Duterte. Guilt by proximity. Yeah. No? Itutuloy natin ang ating diskusyonan bukas. Ito ay sinamantala lang namin na talagang kakilala natin. It so happen na kakilala natin, kaibigan natin, si Sir Brian Lim, na siyang nag-post naman at nag-expose na si Madriaga ay sinungaling sa kanyang pagkiklaim na personal niyang niregalo ang art piece na yon kay Vice President Sara Duterte. At may lumabas na isang Miss Tanya Gaisano Lee na nag-claim na kanya yon at siya ang artist. And sana makatulong. Anything else? Observation and message? Ito lang yung isang kanina kasi sinabi ng COA, yung ICFA, no, yung Audit Unit ng Intelligence and Confidential Funds, na meron ng final decision yung COA and bank, no, affirming their notice of disallowance. Hindi pa po yun final and executory. Because the respondents can still file a motion for reconsideration. And in fact, pag na-deny iyon, meron pa rin silang judicial relief sa Korte Suprema. Ang final decision, whether a disallowance is accepted or not, Korte Suprema po. That's number one. Number two, a notice of disallowance, no, na upheld even by the Supreme Court, is not tantamount to a criminal liability, nor is it tantamount to a commission of a graft offense. Correct. And therefore, it is not an impeachable offense because it's part of the administrative process.
Lahat yan na departamento ng gobyerno, merong mga disallowances na na-affirm ng Korte Suprema. But that doesn't make those people na graft yun. That's true, no? At ako po ay humahanga na naman sa aking idol na si Attorney Michael Puwa. Attorney Mike Puwa, putang ina, saludo ako sa iyo pare, ang pogi mo at ang kalmado, talagang grabe. Andun na siya, mula umaga, ang mga putang ina, tinawag siya, anong oras na? Siyang pinakahuli. O siyang pinakahuli. Dinrain yung energy talaga niya, no? Kaya kung ako kay Attorney Powa, baka nga nag-init na yung ulo ko kay Tinyo eh. Kaya lang, talagang compose yung mama. Di ba? Kaya doon ako believe sa kanya, Pam. Nakita mo ang asta ni Tinyo. O yung Grabe smug na. face, no? Pero anong ginawa? Anong ginawa ng isang Michael Puwa? Classic Jungian psychology. Anong ginawa niya? Nag-sorry siya. Nag-sorry siya. And that sorry alone actually was not a sign of weakness. It was a sign of strength. Yes. Di ba? And then, yung probing questions, grabe sila, probing questions, hindi pwede. Nung si Attorney Powa na nakasalang, putang ina, talagang investigative inquiry na ang ginawa eh. Nawala na yung, hindi pwede yung, talagang probing yun, na talagang inungkat yung mga testimonya ni Mike Powa. And then, eventually, yun na nga, yung matapos sila, nag-uumpukan pa sila doon kasi biro mo, itong mga makakaliwa, gusto isupina yung AMLAC sa buong pamilya ni President ni Vice President Duterte na hindi naman kasama sa impeachment. Ano bang kahibangan yan? So ngayon, nakita ko doon, puta, lumapit pa si Attorney Michael Puwa doon kay Luis Pro. Gumaganyan pa siya, nakipagkamayan siya doon, no? Talagang, sir, Attorney Mike, bagong idolo ko tong abogado na to. Walang iya, talagang galing mo. I-message mo nga, invite mo naman na umupo dito, kuya. Pwede yan na nagtatagay kaya yan, Marlon? Ayan, di natin. Itanong natin, pagka na-interview ulit natin, di ba? Sarap siguro katagay niya, no? Baka ipa-recite sa inyo yung preamble. Ayoko, hindi ako sasali. Out ako, takas ako pagka ganun. Takas. Ayun. Marlon, Pam, kayang EB, simple lang. Natandaan natin yung 18 sundalo, di ba? Kung ano-anong silip at paninira ang ginagawa nila. Merong kasong awol. Tapos hindi na credible sa kanila. Samantalang ito, merong kidnapper na nakakulong ngayon dahil sa kidnapping case at mga criminal cases, ginawa pa nila ngayong resource person at napaka-credible sa kanila. So, ang ibig sabihin yan, ganyan kabulok na kongreso meron tayo ngayon. Kaya dapat sa 2028, baguhin natin ang setup ng Senado at Kongreso kasabay ng pag-upo ni Vice President Sara Duterte bilang bagong presidente ng Pilipinas. Anong term mo, kuya? Reset? Reboot? The Great Reset. Yeah. Yes, we badly need that, no? Maraming salamat sa inyo sa pagpapatuloy ninyo sa amin inyong mga hapagkainan ngayong dinner time at sa pakikinig sa aming mga simpleng huntahan at reaksyon sa nakita natin at na-witness natin na impeachment case hearing ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Magbabalik po tayo muli bukas sa ating regular na oras at programa at sana po ma-confirm natin na ma-interview yung mismong artist or owner ng painting na yon na kiniklaim ni Madriaga na sa kanya. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente. Ako si Ibi Hugalbot, idol ko si Mike Puwa at si Sara Duterte ang aking presidente. Thank you. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA. Na don't skip ads dahil dito po sa Happy Network. Mind your own opinion dahil it's INP. It's nothing personal. Thank you, everyone. Thank you, Lord, TYL. Mag-ingat Thank you, lahat. Lon, and thank you, love. Bye, guys. Kain na, guys. Bye. Bye. Ito mga karyasong pakinggan po natin isang malupit na abogado na si Attorney Neil
Abayon, patungkol nga po dito sa nangyari kanina, no? Pakinggan po natin, mag-react po tayo sa kanyang explanation. On justice, this is just a clarificatory hearing based on mga evidence and documents na nasa kanila na or part of the records ng committee, because yun nga po, clarificatory hearing po yung identification nila sa hearing na to. Okay, so yan lang naman po ang pinaka-facts of this. Ngayon po, i-discuss muna natin itong sa COA kasi tingin ko po mas interesting talaga to siya kaysa dun sa issue involving Ramil Madriaga. Okay? Okay, so again, yung biggest revelation nga po ng COA dito is that yung notice of disallowance against the Office of the Vice President in the year, for the year 2022 involving the confidential fund ay na-affirm na ng COA proper. Okay, so hindi ko na po ito ipi-play itong part na to para mas streamlined and efficient po yung discussion natin, but if you want to fully hear kung ano yung actual na discussion nila, itong part po yung panoorin ninyo, yung between Congressman, I forgot his name, basta sa One Rider party list po to siya, with the COA representative na si Attorney Gloria A. Camora. Okay, so unang-una po, yun nga, nagkaroon na ng affirmation from the COA proper sa notice of disallowance, and then pangalawa, kinlarify dito ni Congressman Gutierrez, if I'm not mistaken, Congressman Gutierrez yung name, na ano yung ibig sabihin nun kung na-affirm yung notice of disallowance. Does it mean ba may criminal act na bang nagawa yung Office of the Vice President or si VP Sara? So kinlarify po dito ni Attorney Camora na hindi po ganun, because ang effect lang po ng COA na decision is that hindi lang nasunod yung joint circular in relation to confidential funds. Okay, so in simple terms, in a way po, parang hindi lang nasunod yung audit practices or yung audit standards in relation to confidential funds. But it does not necessarily mean po kasi na automatic criminal liability yun siya agad. Kasi yung mga criminal acts po, we have to remember, has their own essential elements na kailangan pa ma-prove beyond reasonable doubt yung isa-isang elements na yun para magkaroon po ng criminal liability. So ang mangyayari lang po dito, yung COA decision na yun ay pwede yun siya magamit as evidence later on kung merong mga criminal cases na ifa-file against Vice President Sara Duterte. But again, hindi po automatic porket may Commission on Audit decision ay may criminal action na. It's just that yun nga po, hindi lang nasunod yung guidelines ng COA in relation to confidential fund use. Okay? Kasi kung let's say po gusto nila establish na because hindi nasunod yung COA audit ay may plunder na naganap si VP Sara, edi kailangan pa po ipakita at i-prove yung isa-isang essential elements for the crime of plunder. Diba? Hindi po kasi automatic na porket may failure in following the COA standards ay plunder agad yon. Kasi again, separate po yung criminal liability from mga ganitong administrative matters. Okay? So hopefully, klaro po yan. And then, yung isa pa po na gusto ko lang pala i-discuss pa dito is we have to remember may right to appeal pa po yan sa Supreme Court si VP Sara in relation to this decision ng COA proper. So in other words, hindi pa po talaga final na may disallowance. So yung maganda lang nating i-take note dito is paano kaya to siya matitreat ng Senate, let's say umabot talaga sa Senate Impeachment Trial Court itong case na to, kung paano ititreat ng Senate yun. Will that be sufficient to establish yung ground na gusto i-establish despite na may right to appeal pa sa Supreme Court yung respondent? Kasi we have to consider din na pag i-appeal yan ni VP Sara, sabihin natin magtuloy-tuloy nga sa Senate, di ba? Tapos sabihin ng Senate biglang this is sufficient basis para makonvict ka, eh yung pala biglang in-overturn ng Supreme Court. So dun ngayon magkakaroon ng problema, malaking problema po talaga ako tatanungin, kasi in that situation po, kung gamitin siya as basis to convict in an impeachment, mapapawalang bisa mo na, di ba, yung political support ng mga bumote in favor kay VP Sara, tapos yun pala later on na overturn. Okay, so tandaan po ninyo, hindi ko sinasabing o-overturn talaga siya sa Supreme Court, but I'm just explaining and visualizing po sa inyo yung mga possible scenarios. Kaya nga po, kung dito sa impeachment, kung hindi tayo sure, better na like ko sinasabi na mas maging cautious, di ba, kasi baka magkaroon talaga ng mga buhol-buhol po ng mga legal principles. Tapos in impeachment nga po, hindi kasi siya simply affecting lang the respondent, kundi yung rights din ng mga supporters niya, kasi we have to remember, yung impeachable officer po in this case is an elected officer na may mandato po ng taong bayan. Okay, so yan lang po yung mga legal factors or mga legal matters na magandang i-balance as to this. So ngayon, ang next, ano yung possible arguments dito ng both House of Representatives at ni Vice President Sara Duterte, considering na ngayon lang po lumabas yung decision na to, medyo nasa may dulo na to sila, di ba, ng impeachment proceeding sa COJ HOR level.
Quick break lang mga Kasimor, gusto ko lang po magpasalamat because we have recently crossed 400,000 YouTube subscription. Okay. Sinasabi ko ang quote-unquote to follow, parang nangyari ngayon siya today because yung evidence na yon, yung decision ng COA na yon ay hindi pa po yun part ng impeachment complaint when it was initially filed dun sa House of Representatives. So anyway po, i-explain ko step by step para mas maintindihan po talaga ninyo. So after po kasi the filing of the verified impeachment complaint, the first step nga po is the determination of sufficiency in form. So yung verification lang naman po yung tinitingnan dyan. And then next po is yung determination of sufficiency in substance, kung saan titingnan po kung meron bang sapat na facts or ultimate facts in relation to the elements of the allegations na mga wrongdoings po na ginawa ng respondent or defendant. Okay, and then of course after nyan, pagsabihin ng House na sufficient in substance yan, may sapat na facts or na kwento. Ang next na po nyan ngayon ay may time na yung respondent to answer. So ang answer po nyan is 10 days from receipt of the notice. So this one nga po is yung answer ad cautelam ni VP Sara. And then yung next po nyan after mag-answer is within 3 days, this one ay pwede po yung complainant may file ng reply. So alam naman po natin hindi nag-file yung complainant, diba? Because according to them, insufficient daw yung answer or non-answer nga daw po yung ginawa ni VP Sara. And then after po nitong period na mag-file ng reply, pwede ngayon mag-file ng rejoinder naman yung respondent in response dun sa reply. Okay, so yan po yung determination ng mga sufficiencies and then time to file answer, time to file reply, and time to file rejoinder. So ang pinaka-point ko lang po talaga dito, since tapos na tong mga period to file a reply and rejoinder, paano na yun ngayon masasagot ni VP Sara yung mga bagong evidence na today lang lumabas, considering po, di ba, last month pa final yung answer niya, plus yung period niya to file a rejoinder was supposedly last month pa din yun. So yan po yung reason kaya nasasabi kong mahirap yung to follow, kasi after this po, itong mga period to file a answer, reply, and rejoinder, wala na pong rule na nagsabi na pwede pa sumagot yung respondent. Ang next na po niyan is submission of evidence and memoranda, and then ipuput into vote na ng committee kung whether or not dalhin na ba nila sa plenary yung impeachment complaint. So tandaan po natin itong memoranda, this is a summary of all the pleadings na na-file na. Diba? So hindi pwede biglang dito ka magre-respond sa memoranda kung hindi mo yan nasama dun sa answer mo initially or sa rejoinder mo. So in simple terms, since wala na pong opportunity ngayon na mag-file ng response or ng another answer si VP Sara dun sa bagong evidence, pwede niya i-argue na there is a violation of her right to due process kasi hindi yun kasama sa original complaint. Therefore, she was never notified about that evidence, which in effect did not give her the opportunity to defend herself in relation to that new evidence. Okay, so yan po yung nakikita kong pwedeng argument dito ni VP Sara. So ngayon, ang next question, ano naman yung pwedeng argument ng House of Representatives? So unang-una po dyan, ang pwede talaga sabihin ng House of Representatives is that yung impeachment process is a sui generis proceeding, diba? Therefore, it is quasi-political, quasi-legal, and quasi-judicial proceeding. So in simple terms, kung pagbotohan ng members ng House na kahit na wala sa rules, ay pwede nila mabigyan ng opportunity to answer si VP Sara para dun sa mga bagong evidence na lumabas. So yan yung pinaka magiging foundation ng argument po talaga ng House, kasi at the end of the day, diba, they have the power to initiate impeachment complaints, they have the power to promulgate the rules ng impeachment complaints. So yung question na lang dyan, kung paano ba talaga yung proper interpretation, kung pwede din ba yung mga ganun na kahit na questionable, basta pagbotohan ng members ng House, will that be sufficient to cure the possible defects in relation to the right to due process and other rights pa of a respondent in an impeachment case sa HOR level. So yung sa House po, wala na tayong masyadong ma-explain talaga dyan kasi yun lang naman po talaga yan. The Congress will always test the limits of their powers under the Constitution kasi they are an independent body po from the judiciary. Therefore, hindi po kailangan or hindi po dapat na mag-antay lang din yung House palagi sa instruction ng Supreme Court kasi ang mangyari po pag gano'n na mag-aantay lang sila palagi sa mga Supreme Court decisions, para naging resource person na lang ng Congress ngayon yung judiciary bago sila mag-act. Pero yun nga po, since the House of Representatives, the Congress is a independent government body, therefore they have the power to test the limits of their power subject to judicial review. Yun lang din yung dilemma ng House. Pwede nila subukan, pero pwede pa rin sila pagsabihan ng Supreme Court later on na meron kayong grave abuse. Okay, so yan lang naman po ang nakikita ko mga possible discussion dito. More on due process talaga yan yung maging argument si VP Sara. And then of course yung Congress nga is talagang yung power nila to initiate impeachment complaints. So actually sa petition for certiorari po ni VP Sara sa Supreme Court ngayon, question niya na yan kung pwede ba magdagdag lang ng
basta-basta ng rules of procedure yung House during the pendency of the impeachment complaints. Kasi like what I stated, diba, tapos na nga yung mga period to file a reply, a rejoinder. So theoretically, wala na supposedly ditong time to answer to that new evidence. Pero kung pumunta si VP Sara doon, she will submit herself to the jurisdiction of the House. Posible yan sabihin ng House na we will allow you as long as pagbotohan at i-approve ng majority ng members. Pero in that situation kasi parang unfair na rin, 'di ba, sa respondent. Kaya yung ginawa po ni VP Sara para hindi siya maipit ay pumunta na lang talaga siya ng Supreme Court. Para yung Supreme Court na yung magsabi at mag-interpret kung paano ba talaga yung rules. Kung dapat ba strictly sundin lang yung periods to file an answer, reply, rejoinder, or kung pwede nga ba yung mga to follow na evidence na yan. Tapos to follow na lang din yung second answer ng respondent. Okay, so yan lang naman po ang masasabi ko as to that. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung tungkol kay Ramil Madriaga. Okay, so ang masasabi ko lang po dito sa pag-testify ng star witness na si Ramil Madriaga, unang-una po, yung mga statements niya, or madami po sa statements niya, mahirap ma-corroborate or ma-supportahan. Katulad po nung in-explain niya kung paano niya na-meet si PRRD via kay Congressman Goles daw, for those who are not aware, si Congressman Goles has already passed away, diba? Tapos si PRRD is currently in The Hague. So, ewan ko lang kung makakuha ba tayo ng statement from PRRD to confirm or affirm yung mga allegations or statements ni Congressman Madriaga as to kung paano siya napunta dun sa Duterte group. And then, yung pangalawa po dyan is the personal motive, kung meron bang motibo yung witness para sabihin yung mga accusations or allegations niya against a certain individual. So, regarding that po, dito sa hearing din mismo, tinanong to siya ni Congresswoman De Lima kung ano ba yung reason niya for coming out itong mga ganitong statements. Although, pinigilan po ni Congresswoman Luistro kasi probing na daw. So, ang sinabi po doon ni Ramil Madriaga is due to, yung isa po niyang sinabi doon is due to the inaction daw ni VP Sara against kay Attorney Harry Roque in relation dun sa mga alleged land grabbing cases involving sa mga kakilala po ni Ramil Madriaga. So from that statement, masasabi natin na meron siyang possible personal hatred or personal anger towards VP Sara and Attorney Roque. Okay, so hindi ko naman po sinasabing because of that ay wala ng katotohanan lahat, but I'm just explaining yung mga certain legal matters kung ano ba yung tinitingnan ng court in relation sa credibility ng witness. And then yung next po na maganda rin i-consider dito, which I believe is public knowledge naman na, is yung, di ba alam po natin na pag si PRRD, lahat yan dadaan kay Bongo. Parang gano'n naman po talaga yan based on how PRRD functioned during his presidency. Kaya lahat din ng mga malalaking scandal involving the administration of PRRD, lagi ding nababanggit dun si Bongo, di ba? Like katulad yung sa Frygate and then yung sa mga Farmally case, laging nababanggit po si Bongo. So the way kasi si Ramil Madriaga pinresent niya sarili niya dito, parang ganun, kung ako lang po based on my observations, parang ganun siya na level din na pagkadikit kay PRRD na parang Bongo levels din po siya. Pero never ko po nakikita si Ramil Madriaga before. Even during my time in Congress, hindi ko po siya nakikita talaga na nasa circle nila PRRD or sa circle po ng Duterte group. Although hindi naman po ako super dikit kay PRRD back then kasi I was actually part of the minority nga po. Pero usually po kasi pag may mga functions, may mga events si PRRD, yung Duterte group, makikita mo naman yung mga common persons yan nakapaligid palagi kay PRRD. And unfortunately, ako personally, hindi ko po nakikita si Ramil Madriaga before. So yan lang po ang masasabi ko dyan. And then yung next din po na napansin ko dito sa statement ni Ramil Madriaga ay madami rin siyang statements na panahon pa ni PRRD. So we have to remember po kasi this is the impeachment case against Vice President Sara Duterte. And pag impeachment case po regarding a certain impeachable officer, dapat yung mga grounds or yung mga discussion ay mag-relate lang during the term of that impeachable officer. So yung panahon po ni PRRD, hindi pa naman po impeachable officer nun si VP Sara. So wala po yun siyang relevancy sa impeachment case against the VP. So overall po yung mga allegations talaga ni Ramil Madriaga, mabibigat po siya kung papakinggan lang talaga natin. Pero yun nga po, mukhang mahirapan siya makakuha ng mga corroborating or supporting evidence. Kasi based on what I've read about the perjury case filed nila VP Sara, nila Attorney Panelo against dito kay Ramil Madriaga, ay may mga witnesses sila na madami-dami to contradict everything. Diba? So, dun pa lang po, magbabanggaan yan, magiging he says, she says. So, bababa po or mawawala yung value ng testimony as to certain issues. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to the latest developments po sa 2026 impeachment case ni VP Sara. Hopefully, klaro po yun. If you like more legal videos, like and subscribe
mag-subscribe lang po kayo sa channel ko. At kung nabitin po kayo, may lalabas po yung 2 videos na i-recommend ni YouTube sa inyo. And until next time, see you. So doon mga ka-reaction, makikita po natin ipinaliwanag po ni Attorney Abayon na mahihirapan pong makakuha ng supplemental o sinasabi nating corroborative evidence para mapatunayan ni Madriaga na talagang totoo po lahat po ng kanyang ginagawa dyan.